Mapagpalang araw mga kaibigan. Sa video na ito, ipapakita ko po sa inyo ang bawat proseso bago tayo makapagtanim ng pichay. So ayan mga lods, samahan nyo ako sa video na ito para may matutunan po kayo kung paano natin iproseso ang pagtatanim ng pichay. Yun nga, magandang hapon mga lods. Nandito naman tayo sa harapan ng aking mini demo farm. Tayo po ngayon ay magtatanim ng pichay. Pero tinatapos ko muna itong ating nililinis. So, pakita ko na lang sa inyo po mamaya ang aking pagtanim ng pichay. So, sa kayo, nag-intro lang ako. Again, maraming salamat sa patuloy na suporta. Thank you. So, ayan mga kaibigan, siyempre, kailangan natin unahin ang pagbubungkad ng lupa. Kailangan natin siyang gunahin o durugin ng gusto. Ayan mga lods. Sa parte na ito ay nag-uumpisa akong magguna ng lupa. Ito po yung aking pinagtaniman paraan na ating pinagharbisan. So ayan, isang proseso na magtanggal tayo ng mga damo. At siyempre kailangan natin durugin yung lupa ng gusto. Kasi ito yung pinakamaganda sa pichay na kailangan durug-durug yung lupa. So ito, nagsunog po ako ng damo para isaboy ko po. Ito po yung isa sa mga sikreto ko. Nagsusunog po ako ng mga damo. Tapos ang uling po ay aking isasaboy sa lupa na aking nilinis na pagtataniman ng pichay. At pagkatapos, syempre, babasahin ko po ito para sa pagtatanim ng pichay ay mabilis po tumubo yung seedling, yung buto. A few moments later. So ayun nga, pagkalipas po ng isang magdamag ay akin na pong uling ipoproseso. Kaya kailangan ko pong linyahan ng kalaykay. Yung parang inaararo ba. Para mas yung lupa po ay medyo mayroon siyang kanal-kanal. Para pagsaboy ng buto ay mababaon ng konti yung ating mga buto. Good morning mga lods. So ito na. Ito na yung ating araw na magtanim na tayo ng pichay. So nakita nyo na. So inano natin ang kalaykay, nilinyahan para pagsaboy ng pichay, meron siyang kanal-kanal na matatamaan, tapos pagdilig matatabunan na lang yan. Unti-unti na matutubo yan. So ayan mga lods, ito na, ready na ang ating tanim. Yung umaga ay magtanim tayo. So ito yung araw na February 21. So yan. Ito yung ating order na pichay. Order lang natin to sa Lazada. So ito yung ating pangsasaboy ngayon. So katulad ng dati, nag-direct lang tayo, saboy lang. Tapos yung medyo siksik ay tatanggalin natin, babawasan. So ayan mga lods, tara. So ito na mga lods. Ito yung buto ng pichay. Yan. So ganito lang aking ginagawa. Sinasaboy ko paunti-unti. Yan. Ang niyan, pag tumubo, pag medyo masiksik siya, babawasin na lang po. Tapos itatanim sa ibang parte na lugar na pwedeng pagtaniman. Hindi naman kasi kailangan na masiksik yung mga puno ng pichay. Kasi lilit din po or babansot ang paglaki. Ayan, nakatapos na tayo magsaboy. Meron pang natirang konti. Sa susunod naman, pwede pa itong itanim. Mahaba pa ang panahon ng pagtagpitsayan ngayon mga lods. So ayan, tatabunan lang natin ng unti-unti yung sinaboy natin buto. Yung mismong lupa dyan sa tapat niya, yung mga buo-buo, dinudurog ko lang. Para kahit pa paano matabunan ng konti. Tapos babasahin natin yan ng tubig. Sa sprayer lang po mga lods ang gamit natin. Tubig lang po yan mga lods. Hindi po yan, wala pong walang gamot. Tubig lang. Hindi natin kailangan buhusan ng malakas na tulo ng tubig yan. Kasi mababaw ng gusto yung pichay. Mahirapan siyang lumabas ang pagtubo niya. Kaya kailangan ganito lang, sprayer lang po ang ating. So ayan mga lods, tapos na tayo saboy. Tapos binasa na natin para tuloy na yan sa kanyang pagtubo. So ready.
mga 3 days yan mga lods. Ano na yan. Mamumuti na yan. Mag-ano kung sabi ko, girim ba? Umpisa ng tumubo yan sa loob ng 3 days. So abangan po ang ating mga araw na i-update ko po kayo sa tanim nating panibagong pechay. Yan. God bless po sa inyo lahat and thank you so much. Mga lods, tapos na tayo magtanim ng pechay. Dinirect lang po natin, no? So ayan, kaso lang